Breaking news po mga kababayan. Senador Marcoleta at Mike Defensor nakalaya. Nako po, nagkagulo sa paglaya ni Marcoleta. Sa paglabas nila ng kulungan, nagkasapakan. Bakit kaya mga kababayan? Si Defensor daw na si Mike ay nasapak ng gwardiya ng BJMP. Pinigilan daw na magsalita sa harap ng media. Naku po mga kababayan, ito na ang sinasabi natin. Di ba, sinasabi ko sa inyo kamakailan lang na si Marcoleta ay kaabang-abang ang kanyang paglabas ng kulungan. Naku po, The Junior at Boying, nataranta na Erwin Tuplok at Pinky. Naku, aburido na mga kababayan. Ito kasi yung kumakalat kita nyo naman no. Nakalabas ng kulungan. Lalo si Marcoleta, inaabangan talaga sa kalsada. Napakarami ng mga tao daw sa labas ng Sandigang Bayan. Kasi nga ngayong araw mga kababayan, tila makakapagpiyansa si Marcoleta at si Mike Defensor. Nako po, nagulantang ang palasyo mga kababayan. Tila nag-red alert. Bantay sarado na kahit baha-baha na sa Metro Manila. Halaka mga kababayan. Anong masasabi ng mga tangalista, bobolista na lagi nating sinasabi na si Marcoleta ay isang araw ay lalaya? Nako po mga kababayan, ito na ang sinasabi natin. Talagang si Marcoleta ay nakapagpiyansa na daw at lumabas na ng kulungan. Kita nyo naman no, ang daming gwardiya. Yung mga gwardiya ng BJMP talagang bantay sarado si Marcoleta at si Mike Defensor. Ba't kaya tila nasapak? Ayun no, yan yung nasa description. Mike Defensor sinapak ng BJMP. Halaka, bakit kaya mga kababayan ko? Ito na ang balita. Ipapakita ko yung buong video mga kababayan na. Ito muna intro natin. Naku po mga kababayan, may natataranta na. Meron ng alas si Marcoleta. Itong paglaya niya, sureball na. BP Sara. Naku, ito yung alas ni ni BP Sara lalong-lalo na pagka trial na ng impeachment. Nandyan na si Marcoleta. Bibigwas sa lahat ng mga bendalo na walang alam. Diba dyan, nagmamagaling-galing na yung dalawang tuplok. Wala namang alam. Kaya pag nandyan na si Marcoleta, yari na kayo. Pati si Pinky. Naku, natataranta na sila. Ito na po, pakinggan natin ito. Bakit kayo nagkasapakan sa paglaya ni Marcoleta at Mike Defensor? Sinapak daw. Ito na. Totoo kaya? Ayan, kagulo. Tingnan nga natin. Ayan, naku po, muntikan na. Naku. Grabe naman. Grabe Ayan, naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Ayaw magsalita. Pinipigilan. Naku po, pinipigilan siyang magsalita mga kababayan. Muntik nga masapak. Tignan nyo. Tignan nyo mga kababayan. Mga ungas ito. Grabe naman yan. Grabe naman Nabayaran din ng mga ito Yan ang sabi ng komento Naku po mga kababayan ko. Bendalo talagang nangyayari yan. Lumabas ang kulungan no. Nakalabas silang dalawa. Pinagkaguluhan. Naku yan na pinigilan no. Naku po mga kababayan ko. Grabe naman yan. Grabe Ibang naman yung klase. ginagawa nyo. Hindi man lang pinagsalita sa media. Naku po mga kababayan ko. Ayan, lumaya Lumaya sa kulungan. Naku po, yari na sila dito. Ayan na, nagkagulo na. Yan ang sinasabi natin mga kababayan na bendalo na. Grabe naman yung ginagawa nyo. Kita nyo, nagkagulo. Muntik magkasuntukan, magkasapakan. Ayan alaka. Grabe talaga mga bendalong ito, mga kababayan ko.
Ibang klase ang mga bataan ni Dayon yun. Grabe naman. Nako po, grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Grabe ang ginagawa nyo. Grabe yan. O ito yung yung buong video. Ito na, ang laka. Nagkakagulo talaga. Grabe naman yan. Sinasabi natin paglabas sila ng kulungan, no? Nako po, ayan na. Sir. Nako po. Magkakagulo na talaga. Nako po. Ayan, no? Overacting naman yung mga BJMP na to. Akala mo tatakas, lalaya na nga Ano yung ginagawa niyo? Sinasabi natin sinaktan si Kong Mike, defensor ng BJMP. Yung sabi ng description. Ang inang ano yan? Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. Kaya, no? Grabe sila, mga kababayan. Ibang klase, Akala mo, lalaya na nga. Sasaktan pa sabi nga nila, lahat ng itatanim mo, pag mabuting aanihin. Pero pag masamang tinanim mo, Hindi mo napasin niyo yung media. Bakit mo kami awati ng ganun? Papalapasin niyo yung media. Gusto niyo nangaharap ko yung pagkaan. mga animal din ang mga ito, Basta isa na ba? Ibang klase mga gawain ng tao ni Dayon. Ayan, Grabe naman. tindi nyo, boy! Grabe naman yan. Grabe yung mga ito. Ayan, yan yung sabi. Sinaktan si Kong Mike, defensor ng BJMP officer. Nagka-tensyon sa labas ng courtroom pagkatapos ang pre-trial sa Sandigang Bayan nang magsalita si dating Kong Mike, defensor sa media at vloggers. Pinipigilan ng mga jail guard na magsalita ang dating congressman. Ba't nyo naman pipigilan? Diba? Lalaya na nga yung dalawa. Pipigilan nyo pang magsalita. Ala ka. Check pa natin. Makakapagpiyansa daw ngayong araw na to Mga kababayan, makakapagpiyansa na daw at lalabas na daw ng kulungan. Yan, nakalabas na nga Di ba wala na sila sa kulungan? Ano kaya ang next? Di lalaya na ang mga ngayong araw. Tignan nyo. Yan nagkagulo Kita nyo mga kababayan, kakasakitan na. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Nakita ko Ano yun? Dalawang beses na kami ni Ray ng BGMC. Oo yan. Ang inang ano yan? Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. Talagang mga mga animal din ang mga ito, mga bataan ni Junior, Talagang gagawin lahat para mawala yung mga nagtatanggol sa katwiran at katotohanan Tignan nyo yung mga nagnanakaw mga kababayan sa flood control. Bakit mo kami awati ng ganun? Papalapasin niyo yung media. Gusto niyo nangaharap ko yung pagkaan. Basta isa na ba? Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo nagkakagulo sila Grabe naman. Bihira naman yan. Ba't nyo haharangin? Siyempre nandyan yung media. Toba naman yung mga bataan ni Junior, bataan ni Buyinging, bataan ni Tuplok, bataan ni Pinky, bataan ni Tito, mga tangalista, bobolista. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Yan, kakasakitan na. Ano yun? Dalawang beses na kami ni Ray ng BGMC. Nirate daw pala ng BJMP ang bahay ni Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. Tignan nyo, mga kababayan. Pag si Marcoleta sinaktan nyo, baka yung Sandigang Bayan palibutan ng milyon-milyon na taga-suporta ni Marcoleta dyan. Opo, ito na sinasabi natin. Hindi mo napasin niyo yung media. Bakit mo kami awati ng ganun? Papalapasin niyo yung media. Gusto niyo nangaharap ko yung pagkaan. Basta
sa naman. Kakaiyak no, mga kababayan no. Ako naluluha ako eh. Kita nyo naman ginawa kay Marcoleta. Wala naman talagang kaso yan mga kababayan. Talagang ginipit lang talaga at ginawan ng kung ano-anong mga kaso kaya nakakulong sila. So dito mga kababayan, ano ba ang totoong balita? Ito kasi, ito yung mga eksena nung paglabas nila ng kulungan. Ito, pakita ko sa inyo, mga kababayan ko. Nagkagirian eh. Check natin ha. Ito po yung balita sa ANC News. Tingnan natin ha. Ano bang sinasabi dito? Ba't nagkagulo? The Sandigan Bayan holds the pre-trial conference of the plunder case of Senator Rodante Marcoleta and former Congressman Mike Defensor. The anti-graft court also tackled Marcoleta's plea for bail. Cassandra Salonga on the line with an update. Cass, over to you. Hello, Camina. The Sandigan Bayan 3rd Division will begin hearing the petition for bail of Senator Rodante Marcoleta, former lawmaker Mike Defensor, and 2 other businessmen on September 3 in their plunder case over the alleged non-disclosure of 75 million pesos in campaign donations. The court said the bail proceedings, after terminating their pre-trial, where the prosecution and defense marked evidences, stipulated on facts, and listed witnesses to be presented in court. The court's 3rd Division said the prosecution will be given the opportunity to establish that the evidence of guilt against the accused is strong, as required in bail proceedings for offenses punishable by reclusion perpetua. Associate Justice Carl Miranda said the prosecution must also establish the alleged conspiracy among the accused, their probability of flight, and whether releasing them on bail would pose an undue risk of committing another crime. It also said the prosecution would have to prove through evidence the elements of the offenses charged, including the allegation that Marcoleta took advantage of its position or influence as a public official to unjustly enrich himself to the detriment of the government. The prosecution earlier identified 12 witnesses in its pre-trial brief, but told the court it will only present 8 during the summary bail proceedings. The court ordered the prosecution to submit by August 17 its final list of witnesses and the schedule for their presentation. Meanwhile, the main trial, for the plunder case is scheduled to begin on October 8th. During the pre-trial, Marcoleta's counsel, Attorney Patrick Velez, said the defense... So yan mga kababayan, humarap pala sa Sandigang Bayan itong dalawa. Si ex-congressman Defensor. Bali-balita, makakapagpiyansa na ito at makakalabas ngayong araw. Nako po, magandang balita ito mga kababayan ko. Ito na ang sinasabi natin. Yari na mga bendalo dito. Yari kayo paglabas si Marcoleta. Lahat kayo magtago na kayo. Nako po, Marcoleta, miss na miss ka na ng taong bayan. Lalong-lalo na sa Senado kasi ikaw lang talaga ang malupit na nagsasalita dyan. Ngayon si Robin na lang at Peter Alan Cayetano ang nakikita natin na talagang bumubugbog sa mga bendalo Diba? O ano pang masasabi nyo mga kababayan ko? Nako po, yun ang sinasabi natin. Talagang bendalo talaga ang nangyayari. Kasi nga wala nang batas sa Pilipinas mga kababayan. Makukulong ka pagka ikaw ay hindi nila kagrupo o hindi nila kapartido. Talagang gagawang ka ng kung ano-anong kaso. Nako po mga kababayan ko. Yari. Ibang klase na mga kababayan. Sino ka noon kakampi ngayon para sa pwesto? Halaka. Matindi ito mga kababayan. O alam nyo ba yung balita mga kababayan ko? Na si Raffy Tulfo at si Madam Lenny ay nagsasanib puwersa. Nako po mga kababayan. At sinasabi nila nangunguna daw mga ob-ob kayo. Sinong niloloko nyo? Paanong mananalo yan? Kain tae ang mga yan. Tignan nyo mga kababayan na may ipapakita ako sa inyo.
Talagang kain-tae ang mga ito eh. Tignan nyo ha. Si Erwin Tuplok. Tignan nyo. Yan no mga kababayan no. Nakita nyo yan. Oh. Nakita nyo yan. Yung dalawang magkapatid. Nililigawan si Manang Lenny. Nung araw mga kababayan, binabatikos nila. Ayan, tignan nyo mga kababayan, paano kain-tae itong dalawang ito. Ayan, nakita nyo po. Nagsama-sama na sila, Tulfo Brothers, eyes as possible Robredo allies. Lenny being courted for another presidential run. Naku po mga kababayan ko. Bali-balita nga mga kababayan, itong si Erwin Tuplok at Madam Lenny ay bibida daw sa 2028. Yan ang sinasabi nila mga kababayan. Talagang nililigawan ni Erwin Tuplok na nung 2018, 2019, nung komentarista pa, itong dalawang magkapatid na ito, araw-araw binabanatan ni Erwin Tuplok itong si Madam Lenny. Ano bang sinasabi ni Tuplok? Tignan natin mga kababayan na. Ito po. Basahin ko muna yung sinasabi ng, nagsama-sama na sila. Tulfo Brothers, eyed as possible Robredo allies. Lenny being courted for another presidential run. Former Vice President and Naga City Mayor Lenny Robredo could once again become a major presidential contender with political allies from the administration in the yellow and pink camps reportedly considering efforts to persuade her to run in the next national election. Former presidential political advisor Gabby Claudio said the Tulfo brothers could potentially play a key role in a Robredo-led national ticket. Nako po, parang malabo. Yung ginagawa ng Tuplok Brothers, tila malabo. Kasi nga, yung problema ng bayan na flood control issue, napakatahimik nila, allegedly, kasapakat pa sila sa mga bendalo at mga kumubra ng pera na maleta. Kaya ayaw nilang imbestigahan ang flood control issue. Halaka. Matindi po ito mga kababayan. Nako po. Ito po, tignan natin ha. Erwin Tuplok. Erwin Tulfo versus Lenny Robredo. Tignan nyo mga kababayan ha. Tignan nyo paano birahin ni Erwin Tuplok itong si Lenny. During na komentarista pa ito. Check nyo ha. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka. Yawa. Hoy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Yawa. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka. Yawa. Pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Nako po. Yawa. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka. Hoy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong Ayan mga kababayan, binastos ka noon. Kakampi mo na ngayon. Kain tae. Yawa mga kababayan. So ganyan. Ito ha, ito. Vision ko lang ito ha. Vision din ng mga magagaling kumilatis na mga political analyst. Ito yung point of view ko. Pag si Lenny at Erwin Tulfo ang nagtandem, sila ay magkapareha sa 2028. Halimbawa lang mga kababayan, kahit malayo sa suntok sa buwan, pag nanalo si Manang Lenny at nanalo din si Erwin Tuplok, isang buwan pa lang ipapa-impeach na nila itong si Lenny Robredo. Sa tabil ng bunganga nitong Tuplok na ito mga kababayan, walang makakasundong presidente ito. Kita nyo naman mga kababayan, kain-tae. Tignan nyo po, paano niya birahin. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka. Hoy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka,
pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. O, kita nyo mga kababayan, kakalad ka rin daw niya si Manang Lenny palabas ang kalsada. Kung wala daw makapal ang mukha, kakalad ka rin daw si Manang Lenny. Tapos ngayon mga kababayan, nagpapa-endorse kay Manang Lenny. Kung ako kay Manang Lenny, sampaling ko ito ng sapatos. Sampaling ko ng paa. Mga kababayan ng mga taga Bicol, mga Bicolano, Bicolana. Nako po, pag ito naging vice presidente Manang Lenny, nako po, magsisisi kayo. Sa totoo lang, walang mapapala kasi Manang Lenny kay Erwin Tulfo o Rapi Tulfo. Sa totoo lang. Ngayon pa lang mga kababayan, sinusuka na ng taong bayan. Yan pa kayo tatakbo sa pagka-vice presidente. Wala ngang alam, bendalo nga ang nangyayari. Nakaw dito, nakaw doon. Walang ginagawa. Tapos sangkot pa sa milyon-milyon na mali-maleta ng mga Marines. Ito daw ay dinilibiran ng sandamakmak na pera na nakalagay sa maleta. Sa tingin nyo mga kababayan, mag-workout ang kanilang tandeman? I doubt it mga kababayan ko. Kaya kung ako si Manang Lenny, naku po, Manang Lenny, kung ako sa'yo, ito, payong Pilipino lang. Kumuha ka ng matino-tino. Kumuha ka ng makakasundo mo. Hindi yung kain, tae, aso, baboy. Totoo naman mga kababayan, yan ba ang kukunin mong katandem? Binabastos ka noon, tapos ngayon, dalaw-dalawin ka? Di ba man niloloko ka noon? Bibigwasan ka niya, kakalad ka rin kanya. Tapos ito ang liligaw sa'yo, para ka din kumain ng tae, tapos isusuka mo. O mga kababayan, nako po, nako, Manang Lenny, pag ako sa'yo, huwag mong tanggapin itong taong ito. Kung tatakbo ka, pag ito ang kasama mo, matatalo ka, lalo. Matatalo ka na nga, dadagdagan pa ni Erwin Tuplo, baka walang bumoto sa'yo. Kung kayo lang ang ilalaban kay Sara Duterte at Marcoleta o kay Robin Padilla, yari na. Sa kangkungan kayo, sa kubeta kayo papalarin. Di ba mga kababayan ko? O anong masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo? Di ba? Noon binabasto si Manang Lenny, ngayon nililigawan. Nagpapa-endorse para maging vice presidente. Kita nyo ha, Kaya ang masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. O isipin mo. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, Hala ka? pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Hala ka? Ang kapal ng mukha, ano? Kaya ang masasabi, Mga kababayan, ang kapal ng mukha, ano? Grabing kapal ng mukha nitong tuplok na ito. Matapos mong sabihan, nakakalad ka rin. Sabihan mong makapal ang mukha. Tapos kakalad ka rin mo, palabas. Ngayon, liligaw-ligawan mo, pupunta ka ng ng Bicol para maging busy ka. Tapos ngayon, napa-endorse kay Erwin Tulfo kay Lenny Robredo. Nako po mga kababayan, yawa. Yawa, yari ng bayan pag ito mga naging presidente at vice. Lalong maghihirap. Kung gaano ka korap ngayon, magiging korap palalo pag ito naging mga leader ng ating bansa. Sa totoo lang, pumili tayo ng mga matitino, ibalik ang tunay na pagmamahal, ibalik ang tunay na pagkakaisa, ibalik ang ngipin ng batas. Para mawala na yung mga loko-loko at mga magnanakaw. Malapit ng 2028, mga kababayan, piliin natin yung mga may takot sa Diyos. Yun bang matapang tapos kakatakutan? Hindi yung babastusin kasi magnanakaw. O ano masasabi nyo? For transparency, for better democracy, mga kababayan, ngayong araw, lalaya si Marcoleta at Defensor, makakapagpiyansa di umano. Ala ka, totoo kaya ito mga kababayan?
Yan lamang po, i-komento nyo ang masasabi nyo sa mga tangalista, bobolista. Mag-isip-isip kayo, huwag kayong bobo. Huwag kayong tanga-tanga. Kaya nagkahetot-hetot ang bayan dahil sa inyo. Kahit nakikita nyo ng walang alam yung mga leader natin, tuwang-tuwa po kayo kahit nagka-racket-racket na. Okay po, salamat po.